Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na to with evidence. Ano to? Ano na naman tong pasabog ni Madam Maharlika? Nakakagigil kung totoo ito, Kabibig. Well, lahat ng mga pasabog ni Maharlika ay totoo o di kaya galing sa puting ahas. Ito na nga tayo ang dami ng mga pasabog ni Maharlika. Yung iba hindi naniniwala, yung iba sobra naniniwala, pero nagkatotoo. Nako, eto na kabibigan, breaking news. Tanim kasong adultery daw laban kay VP Sara para ma-impeach. At ang tatanim pa ng kaso ay mga congressman. Uy, grabe naman sila. Ganun na ba ang gagawin nila? Para lang talaga ma-impeach si VP Sara, gagawin nila ang pinakabastos, pinakapangit, sa lahat ng pinakademonyo para lang ma-impeach ang isang Duterte. Nako mga kabibig, nakita ko lang ito na pinalabas ni Maharlika. Ang nagsabi daw ay puting ahas na sa Kongreso. Nakakabibig, puting ahas na naman. Don't tell me pangalanan ni Maharlika kung sino nagsabi sa kanya. Mostly naman sa mga sinasabi ni Maharlika ay nagkatotoo o di kaya nabulgar ang mga sinasabi nila. So, etong mga kabibig, pakinggan natin itong... Wait mo na kabibig. Pakinggan natin kung ano ang binulgar ni Maharlika para lang talaga masira si VP Inday. So, makintay mga kabibig ha, ito na. Ito. Nasaliwasan sila. Tuloy-tuloy na po ito ang people's speaking up din natin. Speak up din natin. Nangat to na. Sino nga ba ito ng alias ni Pilipinas? Okay. Ito ha. Okay. Miss Maharlika. Pakirelease. Ito ha. Galing to sa Congress naman na Pilipinas. Pakirelease sa inyong mga followers na may plano po dito ang mga Yangon San Thunder Twins. Okay? Na pag-fabricate po sila ng accusation kay Sara about adultery chucho. About adultery chucho. Grabe po dito sa Congress ngayon. Okay? Yung iba pong mga kongresista, yung iba may mga mangilan nila na hindi pumapayag sa utos ni Tambabutas. Kaya lang po, pag hindi pumayag sa kanyang utos na taniman o mag-fabricate ng case laban sa mga Duterte, tatanggalan po ng budget. Kaya yung iba po ay napipilitan na. So yan po ay malinaw na, yan, kaya sinabi ko na sa inyo, para ilapin natin kung lalabas sa susunod na budget hearing. Sila po ay mag-fabricate ng kwento about kay Inday Sara na ito ay may adultery accusation. Ito about adultery. Ito about tsuktsakan. Pure information na nagtsuktsakan si Satanas, nagsiswing sila. More than evil doing sila. Nagtsuktsakan pa ito na ba ba? Yun mga kabibig, yun ang binulgar ni Maharlika na baka mangyari ito sa susunod na hearing, sa budget hearing ni VP Sara sa September 10 yata, sumalapit na. So maybe ang mga kongresista ngayon ay gagawa na naman ng script, gagawa naman sila ng plot para na mapasama si VP Sara. Sabi dito, sabi ni Maharlika na may whisper sa kanya na puting ahas sa Kongreso na gagawan ng pangit na imahe. Tapos adultery pa, pang-aapid pa ang gawin ang kanyang ikakaso na kay VP Sara para talaga daw ma-impeach. Ay nako, so totoo ba yan kabibig? Posibleng totoo, posibleng hindi. 'Di ba noong budget si VP Sara, sabi niya meron siyang reliable source sa loob ng Kongreso. I think congressman yata nagsabi sa kanya o kongresista ba, congresswoman ba, na lahat ng mga congressman na umupo o hindi man lahat ay meron na script
tungkol sa confidential funds. So, posible itong nag-tip kay Maharlika, nag-message kay Maharlika, totoo. Kasi napahiya ang mga kongresista eh. Noong 2025 budget hearing ng OVP, napahiya talaga sila. Oy, hindi na akalain ba ganun kalakas si BP Sara? Mag-isa lang si BP Sara ha? Pero nakaya niyang ipatumba, nakaya niyang lapain. Di ba? Ang daming nasupalpal, ang daming napahiya. Di ba mga kabibig? Ang daming galit that time mga kongresista. Di ba? Yung iba, hindi alam tumahimik na lang. Hindi na lang nagsalita. Yung iba, umuwi na lang yata. Si Mex Nograles, nakatunganga na lang. Oh, parang na-amaze siya na ganun pala si BP Sara. No? Akala ko ma-ese-ese lang si BP Sara, pero na-amaze, parang na-amaze si Mex Nograles. Ganito pala ang isang Duterte, palaban, walang kinatatakutan, matapang talaga. Kaya hindi na tanong si Mex Nograles, di ba ito si Mex Nograles, press con to, mahilig ito sa press con, mahilig magsalita against sa mga Duterte, pero naduwag. Oo, bumahag ang kanyang ang kanyang ilong, ay bumahag ang kanyang takot, natakot siya, baka masupalpal siya eh. Ang dami namang balang dala si BP Sara. So, yung mga alam ni BP Sara sisirain siya eh, agad, attack si BP Sara. Tumahimik na lang yung Makabayan Block. Kaya nga kabibig, do you think mangyayari itong impeachment ni BP Sara? Well, sabi naman ng Congress na wala silang plano, di ba? Pero, what if yung mga kongresista hindi bibigyan ng budget? Sino man hindi magbibigyan tambahudas daw? Sino itong tambahudas? We don't know. Ito si tambahudas hindi magbibigay ng budget sa mga kongresista na hindi mag-ano sa kanya, hindi mag-follow sa kanya. O ikaw, hindi ka nag-follow sa akin. Sige, wala kang budget. O paano na lang maka-work ang isang kongresista? Paano lang yung mga project daw di umano sa kanya? Certification lang ang kailangan, 'di ba? Sabi ni Sasol sa hindi mo pera 'yan. Certification lang, walang auditing. So, natural, yung iba susunod, yung iba hindi. Mga mga matatanda at yung mga fresh blood ang nagpaplano na kailangan talaga ma-impeach BP Sara kasi pag hindi ma-impeach BP Sara, there's a possibility na maging presidente 'yan. 'Di ba? There's a possibility na baka maunahan pa na baka si Marcos pa ma-impeach niya. Ay posibleng mangyari 'yan. Sa dami na nangyayari ngayon. Ang dami ng parang lutang si BBM. Sinabi niya sa KOJC nga ang mga pulis doon ay walang armas. Tapos sa video makikita natin may armas. Sino bang tino na presidente magsasabi ng ganyan? Di ba mga kabibig? Ang dami ng time na parang na-question si BBM kung talagang pinag-iisipan niya ang kanyang mga sinasabi. Kaya mga kabibig, ilalabas natin tong chika na ito galing kay Maharlika. Posible mga kabibig. Ang tanong, aatin nga ba si BP Sara sa susunod na budget hearing? Ang tanong, invited na ba ng lahat na kay mga undersecretaries? Kasi last time, si BP Sara lang kasi hindi invited ang kanyang undersecretaries. Baka na ngayon natuto na ang kongresista, mga congressman ay i-include sa letter na ang mga undersecretaries dapat ma-invite para matanong natin sa confidential funds. Di ba mga kabibig? Nako, paghahandaan niya ni BP Sara, plaplanuhin na naman niya ni VP Sara. Diba mga kabibig? So maghintay-hintay tayo sa mga updates kung ano ang mga pasabog sa susunod na budget hearing. Sana kung i-approve man nila or hindi, bahala na sila. Ni VP Sara naman, sabi naman niya, the office of the Vice President can work with or without a budget, with or without a confidential fund. Diba sabi niya, hindi ko ginamit yung last quarter for confidential fund kasi kailangan namin i-prove sa lahat ng tao na we can work out. Diba? Nung panahon ng sino ba yung bagyong nanira na nalaman natin ang flood control project BBM na fake news pala, sino ba ang unang rumuspende? Diba si VP Sara, Office of the Vice President, kahit wala si VP Sara dito, sila ang unang rumuspende. So kung mag-zero budget man, kasi ang mga tao tumatawag na zero budget na yung OVP, okay lang si VP Sara kasi marami naman tayo susuporta sa Office of the Vice President. Diba? Tapos itong si Trillanes, nanawagan na dapat na i-impeach si VP Sara, di siya ang pumalit. kung ma-impeach VP Sara, sino ba ipapalit?
Di ba mga kabibig? Ay, hindi natin hayaan ma-impeach ang isang tino na politiko, ang isang matapang na politiko, ang isang politiko na minahal ng 32 million na bumoto sa kanya. Ang isang politiko na naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan, na nandyan parati, nakatingin at nagmasid lang kung ano ang pwede niyang maitulong. Hindi naman pwede every now and then. Si BP Sara lang lahat. Meron naman tayong presidente, di ba? So yun lang mga kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Totoo kaya ito? At pakinggan ulit natin ha. Pakinggan ulit natin ito si Maharlika. Okay, Maharlika, ano ba yung chismis mo ha? Make sure totoo yan. Kasi po yung puting ahas ito na. No, play natin. Okay? O, nasa liwasan sila. Tuloy-tuloy na po ito ang people's speaking up day namin. Speak up day namin. Nangat ko na. Sino nga ba ito yung alias ni Puting Ahas? Okay. Ito ha. Okay. Miss Maharlika. Pakirelay. Ito ha. Galing ko sa Congress naman ng Puting Ahas. Pakirelay sa iyong mga followers na may plano po dito ang mga Yangon San Thunder Queens. Okay? Na pagpapabricate po sila ng accusation kay Sara about adultery chuchu sa kanya. About adultery chuchu. Grabe po dito sa Congress ngayon. Okay? Yung iba pong mga kongresista, yung iba may mga mangilan nila na hindi pumapayag sa utos ni Tambacotas. Kaya lang po, pag hindi pumayag sa kanyang utos na taliman o mag-fabricate ng case laban sa mga Duterte, tatanggalan po ng budget sila. Kaya yung iba po ay napipilitan na. So yan po ay malinaw na, yan, kaya sinabi ko na sa inyo, para ilapin natin kung lalabas sa susunod na budget hearing. Sila po ay magpa-fabricate ng kwento about kay Inday Sara na ito ay may adultery accusation. So yun po ang mga kabibig ng ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.